Lagi kang napupunta sa maling tao, paulit-ulit. Hi! Welcome back. And of course, welcome sa mga bago. It's me, Nak. And sa podcast na to, pag-uusapan natin ang buhay from witchery, adulting, at kung saan lang tayo mag-align. Ayan. So before we start, naalala niyo ba yung episode natin last week? So pinag-usapan natin kung ikaw na ba yung kung ipapakulam mo na ba yung tao dahil yung galit, yung urge mong gumante, yung energy na parang gusto mong may mangyari sa kanila, ayan. But, today baliktad naman tayo. Yung tipong ikaw naman, yung feeling mo, o di ba? Kasi what if ikaw naman, yung feeling mo ang or feeling mo ikaw naman ang kinukulam. Oh, ayan. So, parang, alam mo yun, yung feeling na parang lagi kang malas, lagi kang nasasaktan, lagi kang napupunta sa maling tao, paulit-ulit, mga ganyan. So, ang tanong mo, may nangungulam ba sa akin? May gumagawa ba sa akin? Tinitira ba ako ng kung sino? Well, alam mo yun, meron. At ikaw mismo yun. Ayan. So, eto yung tatawagin ko 'tong segment 1 ko as the harsh mirror. Pero bago tayo magpatuloy dito, of course, um, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe, hit like, hit yung notification bell, ayan. And of course, mag-comment din kayo if you want to share or to tell me anything or mag-comment lang kayo kung ano man ang bet niyong sabihin para sa ating episode na 'to. Ayan. So, ito yung segment 1 natin, which is the harsh mirror. Minsan hindi ka minamalas. Iniulit mo lang yung bagay na sumisira sa'yo. Umaasa ka lang na this time, iba yung ending. Pero andun pa rin yung same pain, same pattern. Iba lang yung itsura. Iba lang yung muka. 'Di ba? Ilang beses mo na ba sinabi na, last na 'to, hindi na ako uulit. Natuto na ako. Pero ilang beses mo pa rin siyang binalikan o ilang beses mo pa rin binalikan yung situation. Kasi hindi naman sila yung bumabalik eh. Ikaw yung bumabalik sa ganong klase ng situation. 'Di ba? So, bakit nga ba 'to laging nangyayari? Why it keeps happening? 'Di ba? Alam mo kung bakit? Kasi may part sa'yo na sanay ka na. Sanay na sanay ka na. Sanay ka sa chaos, sanay ka sa mixed signals, sanay ka sa almost. At 'pag may dumating na maayos, ikaw pa yung nagdududa na parang bakit ang dali? Bakit parang walang drama? Kasi hindi ka sanay sa peace, sanay ka sa survival, sanay ka sa toxic relationship, 'di ba? So, siguro we need to interact. We need the interactive self-check-in. So, kailangan mo 'tong sagutin sa sarili mo. Ilang red flags na yung in-ignore mo bago ka nasaktan, 'di ba? Number 2, puwede mo ring tanungin na, ilang beses ka na nag-stay or ilang beses na ba ako nag-stay kahit alam kong hindi na masaya? Ilang beses ko na bang sinabi na okay lang ako kahit hindi naman? Kung medyo masakit yung sagot mo, good. 'Di ba? Ibig sabihin, nagigising ka na. Ibig sabihin, alam mo at aware ka. So, konting real talk lang. Medyo masakit 'to. So, hindi ka na-fall, na-addict ka sa potential. Hindi ka nagmahal, nag-settle ka. Hindi ka nagtiwala, nag-assume ka. At ang pinakamasakit, alam mo na sa simula pa lang na ganun na yung mangyayari, pero mas pinili mong i-ignore
Kasi mas gusto mo yung idea kesa sa reality. So, if medyo na-stress ka kung paano ba, bibigyan kita ng 5 secret tips. 5 secrets to bed. Okay, so eto na nga, at least para lang may tips sa'yo. So, we have 5 realignment truths. Okay, so hindi lang siyempre tayo mananakit sa episode na 'to, but of course maghi-heal tayo. Pero let's try na real talk pa rin. So, bibigyan kita ng 5. Number 1, stop romanticizing red flags. So, hindi cute yung inconsistent, hindi mysterious ang emotionally unavailable. So, again, stop romanticizing red flags. Ayan. Let's go sa number 2. Your intuition spoke first. You just silenced it. Hindi ka syunganakshi. Alam mo, mas pinili mo lang na hindi pakinggan at mas pinili mo lang na hindi makita yung mga bagay na sobrang obvious na. Number 3, familiar pain is still pain. Kahit sanay ka na, hindi ibig sabihin tama na. Ito yung sobrang sanay ka na sa nangyayari sa'yo. Sige lang, 'di ba? Ayaw mo nang tumigil kasi sanay ka naman na sa pain na yan. Ito. Again, familiar pain is still pain. Dapat alam mo kung kailan na tumigil. Number 4, boundaries are not punishment. Hindi ka selfish pag pinili mo ang sarili mo. Okay? And of course, number 5, last but not the least, healing is choosing differently. Hindi mo kailangan ng bagong tao. Kailangan mo ng bagong standards. Nakakaloka ka. At dahil dyan, syempre, tayo ay... Hi! So, one card tarot reading na tayo! Ay, ingay. Naririnig pa rin. Magta-tarot pool. So, isa-shuffle ko lang po. Okay. So, ipupulin natin yung one card energy para sa episode na to. Okay. And what I have here is the devil. So, hindi to tungkol sa demonyo ha. This is regarding sa attachment. As you can see, si kuya, hawak-hawak niya yung tao na may parang string. So, you can call this or parang we can imagine this na it is the attachment. So, parang ang sinasabi kasi dito ng card is may mga bagay na, may mga bagay na alam mong hindi na healthy, pero hindi mo mabitawan tulad ng patterns, cycles, mga choices mo na paulit-ulit. And alam mo ba kung bakit sobrang powerful to? Kasi may tali, may chains. Hindi naman siya naka-lock. Hindi naman siya yung literal na hindi mo matatanggal. Kasi kung nakikita niyo tong card, parang nakatali lang siya sa finger na pwede siyang tanggalin anytime. Kaya lang kasi ang problema ikaw. Diba? Pwede mo naman siyang tanggalin. Kaya lang ayaw mo. Diba? So, it's really up to you. I think if you really want to move on, if you want change, then you really have to let go. You really have to say, tama na, ayoko na. Diba? Pero it's up to you. Nasa iyo naman yan. So, if we were going to do a deep reflection, I would say na, imagine mo to. May pintuan sa harap mo. At dun, behind that door,
andun yung peace, clarity, and healthy love. Pero hindi mo siya mabuksan. Hindi naman siya naka-lock, 'di ba? Hindi mo siya mabuksan kasi ayaw mo siyang buksan. Dahil hawak-hawak mo pa yung isang pintuan, yung lumang pintuan. Yung pintuang ilang beses ka nang sinasaktan. Hindi mo siya mabitaw-bitawan kahit sobrang sakit na. Kasi sanay ka na. Kasi familiar. Ang masasabi ko lang is, growth is not about finding better people. It's about becoming the version of you na hindi napapayag sa same old pattern. So, kahit ibigay sa'yo yung tamang tao, kung hindi ka magbabago, hindi ka willing magbago, wala uulit at uulit ka pa rin. So, if you feel stuck and if you feel like nothing is changing, tanungin mo na yung sarili mo na, ano yung pattern na alam mo na, pero alam mo nang hindi maganda, alam mo nang ito na naman, alam mong mauulit at mauulit pa rin. Pero yun at yun pa din yung pinipili mo. Yun at yun pa rin yung pipiliin mo. Kasi hanggang hindi mo binibitawan yun, walang magbabago. Sana hindi ka na umabot sa version ng sarili mo na hindi mo makilala. Kakapilit mong i-hold on yung hindi para sa'yo. Nakshi, this is your sign to break the pattern. And again, it's me, your Mima Nak, saying, hindi to kulang, chika lang. Bye!